Ang batang mahilig sa gadgets. Si Max ay isang batang mahilig sa gadgets. Lagi siyang nakatutok sa kanyang tablet o smartphone. Hindi pa man sumisikat ang araw, naglalaro na si Max ng kanyang paboritong mobile game. Kapag oras na ng pagkain, kailangan pang tawagin ng 3 beses ni nanay si Max bago ito bumaba sa kusina. Pagkatapos kumain, mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto upang ipagpatuloy ang paglalaro. Dahil sa sobrang hilig sa gadgets, bihira nang makipaglaro si Max sa kanyang mga kaibigan. Minsan, nilalapitan siya ni Ben at Anna upang maglaro sa labas, pero lagi siyang tumatanggi. Pasensya na, pero kailangan ko pang tapusin itong level, sabi ni Max habang nakatutok sa screen. Kahit sa paaralan, dala-dala ni Max ang kanyang tablet. Tuwing recess, naglalaro pa rin siya imbes na makipagkwentuhan sa mga kaklase. Dahil dito, napansin ni Guro ang pagiging tahimik ni Max at ang kanyang kawalan ng interes sa klase. Max, baka naman gusto mong sumali sa aming group activity, anyaya ni Guro, pero umiling lang siya. Isang araw, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar. Walang kuryente, kaya hindi magamit ni Max ang kanyang mga gadgets. Ano bang gagawin ko ngayon? Tanong ni Max sa kanyang sarili habang nakahiga sa kama. Lumabas siya ng bahay at nakita sina Ben at Anna na naglalaro ng luksong baka. Max, halika. Sali ka, tawag ni Ben, dahil wala siyang magawa, napilitan si Max na sumali. Sa una, nahihirapan siya dahil matagal na siyang hindi naglalaro ng ganito. Pero habang tumatagal, nag-enjoy na rin siya. Napansin niyang masaya pala ang maglaro kasama ang mga kaibigan. Kinagabihan, ikinuwento niya sa kanyang mga magulang ang kanyang karanasan. Masaya pala maglaro sa labas, sabi ni Max. Napangiti si tatay. Iyan ang sinasabi namin sa iyo, anak. Hindi lahat ng saya ay nasa gadgets. Nakatulog si Max nang may ngiti sa kanyang labi. Nangarap siyang muli ng iba't ibang laro kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, nagulat si Max nang magising siya sa isang kakaibang lugar. Nasa isang kagubatan siya at wala ang kanyang gadgets. Nasaan ako? Tanong ni Max habang nililibot ang paligid. Biglang may lumitaw na maliit na diwata. Ako si Diwa, ang diwata ng kagubatan, pakilala nito. Paano ako nakarating dito? Tanong ni Max. Dinala kita rito upang matutunan mo ang halaga ng mundo sa labas ng gadgets, sagot ni Diwa. Ipinakita ni Diwa kay Max ang kagandahan ng kagubatan. May mga magagandang bulaklak, makukulay na ibon, at malilinaw na batis. Ang ganda naman dito, sabi ni Max. Pero paano ako makakabalik? Kailangan mong harapin ang 3 pagsubok, sabi ni Diwa. Kapag nagtagumpay ka, makakabalik ka na sa iyong mundo. Naging excited si Max. Ano ang mga pagsubok na iyon? Una, kailangan mong makahanap ng mahiwagang bulaklak na tinatawag na floralia, sabi ni Diwa. Naglakbay si Max sa kagubatan upang hanapin ang floralia. Maraming oras din siyang naglakad bago niya ito natagpuan. Nakita niya ang floralia na nasa gitna ng isang lawa. Paano ko ito kukunin? Tanong ni Max. Lumapit si Max at napansin niyang mababaw lang pala ang lawa. Dahan-dahan siyang lumusong sa tubig. Nang marating niya ang bulaklak, nagulat siya dahil biglang lumubog ang kanyang paa sa putik. Sinubukan niyang hilahin ang sarili, ngunit lalong lumulubog. Tulungan niyo ako, sigaw ni Max. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang ibon. Kapag natutunan mong magtiwala sa iyong sarili, makakalaya ka, sabi ng ibon. Huminga ng malalim si Max at pinakalma ang sarili. Kaya ko to, sabi niya sa sarili. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paa mula sa putik. Unti-unti siyang nakalabas hanggang sa makabalik sa pampang. Napangiti si Max at kinuha ang floralia. Nagtagumpay ako, sabi niya. Lumitaw muli si Diwa. Magaling, Max. Ang susunod na pagsubok ay ang paghahanap ng bato ng karunungan. Sumunod na nilakbay ni Max ang kabundukan upang hanapin ang bato ng karunungan. Habang naglalakbay, marami siyang nakitang mga hayop at halaman na hindi pa niya nakikita noon. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki. Tulungan mo ako, Batang Max, sabi ng matanda.
Agad na lumapit si Max at tinulungan ang matanda na maglakad. Salamat, bata, sabi ng matanda. Sa kanyang pagtulong, natutunan ni Max ang halaga ng pagiging maawain at magalang. Pagkatapos, ipinakita ng matanda ang tamang daan patungo sa bato ng karunungan. Nakita ni Max ang isang malaking bato na kumikislap sa gitna ng isang yungib. Nang lapitan niya ito, biglang lumitaw ang isang malaking ahas na nagbabantay sa bato. Para makuha mo ang bato ng karunungan, kailangan mong sagutin ang aking tanong, sabi ng ahas. Tumango si Max. Handa na ako. Ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay? Tanong ng ahas. Nag-isip si Max ng mabuti. Ang pamilya at mga kaibigan, sagot niya. Ngumiti ang ahas at umalis. Tama ka, bata. Narito ang bato ng karunungan. Kinuha ni Max ang bato at bumalik sa kagubatan kung saan naghihintay si Diwa. Magaling, Max. Huling pagsubok na lang at makakabalik ka na sa iyong mundo, sabi ni Diwa. Ano ang huling pagsubok? Tanong ni Max. Kailangan mong mahanap ang puso ng kagubatan, sagot ni Diwa. Nagsimula na si Max sa kanyang huling pagsubok. Naglakbay siya sa pinakailalim ng kagubatan. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang maraming hayop na nagtutulungan at nagkakaisa. Napansin niya ang isang matandang puno na nagliliwanag. Ito marahil ang puso ng kagubatan, sabi ni Max. Nilapitan niya ang puno at biglang lumiwanag ang paligid. Max, natutunan mo na ang halaga ng kalikasan at pakikipagkaibigan, sabi ni Diwa. At sa wakas, nakabalik si Max sa kanyang mundo, may dalang bagong pananaw at pag-unawa sa tunay na kahalagahan ng buhay sa labas ng kanyang gadgets. Ngayon, mas pinahahalagahan na niya ang paglalaro sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan at ang pag-aalaga sa kalikasan.